Inabot na sila ng madaling araw. Pero, hindi pa rin nila natatagpuan si Myla. Dala ng desperasyon at kawalan ng pag-asa na mahanap ang anak, naisip ni Nida na ipahula ang kinaroroonan ni Myla. Dahil may kakilala manghuhula ang kapatid niyang si Glory, tinulungan nito si Nida sa pagtugon sa kinaroroonan ng pamangkin. Dala ang larawan ni Myla. Sinubukan ni Glory ipahanap ito sa manghuhula. Ikinagulat ni Glory ang mga sumunod na sinabi ng manghuhula. Nasa may tubig. Nakasakal. Nakatali sa puno. Ayon nga po sa manghuhula, doon daw namin hanapin sa may tabing tubig. Nakatali na ng damit niya. Nakatali yung liig doon sa puno. Ang pamangkin mo, kasi kapatid ko po yun yung inutusan ko. Ang pamangkin mo wala na, nakatali ito, patay na. Patay na. Meron naman yung tao na nakapagsabi sa amin, nanguhuyo siya nung para baga yung garunete ho, ang tawag nila na parang talangka, naninino siya. Nakita niya yung bata na nasa tubig, lutang po yung kamay at saka yung paa. May patay! May patay! May patay! May patay! Alas 10 ng umaga, noong araw ring yun, habang patuloy na naghahanap kay Myla, isang bangungot ang balitang nakarating kina Nida at Dory. Aling Nida, Glory, may nakitang patay na bata sa ilog. Ano? Halika! Tingin sa alala ko yun! Bisa mo! Puntahan natin! July 10, 1999, araw ng linggo. Isang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa liblib na ilog ng Barangay Ligtong 1 sa Rosario, Cavite. Sa isang puno ng aroma sa tabi ng ilog, gamit ang isang nylon cord, ay nakatali ang leeg ng bata sa ugat ng puno. Nakasakal din sa kanya ang suot na damit. Nakatagan ang isang malaking bato sa katawan at nakalubog sa tubig. Kasama si Mang Obet, pinuntahan ng Case Solve Team ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Dito, ipinaliwanag ni Mang Obet ang kanilang palagay sa kung paano napunta roon ang katawan. Nung araw, itong lugar na ito, puro tubigan. Tapos, maraming mga punong ganyan, yung mga api-api, at walang mga bahay. And then, yung bata, doon nilunod, at pagkatapos, hinila papunta rito. Dito itinalin, dito sa punong ito. Diyan din namin nakuha yung bata. Nakaganon yung bata nakaangat yung paa, nakaganyan. Ang lumutang nga itong kamay at saka itong kaliwang paa. Tapos may nakadagan ditong bato. Bago itong nakatali doon sa may ugat dito sa leeg. Kaya kung laki ang dagat, hindi talaga makikita. Nung kumate, doon lang mapapansin na may patay na bata. Noong palang nakita ni Nida ang bangkay at nakumpirmang ito nga ay ang anak niyang si Myla. Parang nawawala na po ko sa sarili noon. Kaya doon ko na po siya nakita. Sir, alam ko na po na talagang ganun ang ginawa sa kanya. Hinalay po siya talaga. Kasi yung cycling niya, hindi na halos naitaas. Ang braso dito, hanggang dyan lang sa may balakang. Tapos, hubad yung damit niya. Kasi nga yun ang ginawang pantali sa liing niya. Siyempre po, masakit. Kita ko po na po gano'n na. Masakit sa magulang ang mamatayan ng anak, lalo na hindi magandang naging kamatayan niya. Ayon sa medico legal na isinagawa kay Myla, nagtamo siya ng ilang pasa sa muka, sa braso. Bukod dito, nakitaan rin siya sa kanyang leeg na mga pasa na ayon sa report ay dulot marahil ng tusok ng kuko. Nadiskubre din na may lacerations o laslas at blood clots sa maseselang bahagi ng katawan ni Myla. Asphyxia o pagkalagot ng hininga sa pamamagitan ng mano-manong pagsakal ang itinuturing sanhi ng pagkamatay niya.